Lumabas ka, magnanakaw, walang utang na loob. Ang boses ni Rafael ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng buong subdivision. Kasabay nito ay ang paglipad ng isang malaking maleta mula sa loob ng bahay. Bumagsak ito sa basang semento ng aming driveway. Nagkalat ang aking mga damit, ang mga pambahay na kupas na, ang mga uniforme ko sa simbahan, at ang ilang piraso ng alaala na itinago ko sa loob ng 18 taon. Hindi ako makapaniwala. Nakatayo ako sa ilalim ng aming gate. Nanginginig ang mga kamay habang pilit kong iniintindi ang nangyayari. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa akin bilang asawa ng matulunging si Rafael Monteverde ay nakasilip na ngayon sa kanilang mga bintana. Ang ilan ay lantaran pang lumabas sa kanilang mga beranda, bitbit ang kanilang mga cellphone, tila nanonood ng isang totoong teleserye sa harap ng kanilang mga bahay. Rafael, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginagawa ito? Halos mawalan ako ng boses. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, humahalo sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Lumabas si Rafael mula sa aming pintuan, suot ang kanyang mamahaling barong na tila galing sa isang mahalagang pagtitipon. Sa likod niya, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Corazon. Hawak nito ang isang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Huwag ka nang magmalinis, Luningning, sigaw ni Rafael habang itinuturo ang aking mukha. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang pera ng kumpanya, ang mga pondo para sa mga OFW na pinaghirapan kong ipunin, unti-unti mong kinukupit. Ginamit mo pa ang pangalan ng yumaong tatay mo para lukuhin ang mga tauhan ko. Nanlaki ang aking mga mata. Ano, kailanman ay hindi ko ginalaw ang pera ng kumpanya? Rafael, ako ang nag-ayos ng mga libro mo noong nagsisimula pa lang tayo. Ako ang nagpautang sa'yo gamit ang mana ko kay tatay. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Doña Corazon. Mana? Ang maliit na pirasong lupa sa barangay? Luningning, huwag mong baliktarin ang kwento. Ang anak ko ang nagligtas sa'yo mula sa kahirapan. Si Rafael ang nagbigay sa'yo ng pangalan, ng bahay, at ng marangyang buhay na hindi mo kailanman mararating kung hindi dahil sa amin. At ito pa ang igaganti mo, ang pagnakawan ng sarili mong asawa. Nanay, hindi totoo yan. Humarap ako sa kanila, desperadong naghahanap ng kakampi. Doon ko nakita ang aking anak, si Mariel, na nakatayo sa may hagdanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Mariel, anak, maniwala ka kay nanay. Ngunit bago pa makasagot ang aking anak, hinila na siya ni Doña Corazon papasok sa loob. Huwag kang makinig sa kanya, Mariel. Ang nanay mo ay hindi na ang taong kilala mo. Sira na ang bait niya dahil sa inggit at kasakiman. Ang sakit ay mas matindi pa sa sampal. Parang may humihiwa sa aking dibdib habang nakikita kong sumasara ang pinto at naiiwan akong mag-isa sa labas. 18 taon. 18 taon akong nagsilbi sa bahay na ito. Iniwan ko ang aking pangarap na maging accountant sa Manila para alagaan ang may sakit na ina ni Rafael. Ibenta ko ang mga alahas ng aking ina para lang may pambayad siya sa permit ng kanyang opisina. At ngayon, itatapon nila ako. Lako na parang basurang nakakasagabal sa kanilang bango. Pinulot ko ang isa kong blusa na nabasa na ng ulan. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko ang isang malaking billboard na nakatayo sa dulo ng kalsada. Litrato iyon ni Rafael at ng magandang si Congresswoman Tina Vergara. Serbisyo at katapatan para sa bayan ang nakasulat. Nakangiti sila, tila mga bayaning tagapagligtas ng mga mahihirap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngayon ko lang naintindihan, hindi ako magnanakaw. Ako ay isang sagabal. Isang quaint na asawang taga-probinsya na hindi nabagay sa imahe ng isang makapangyarihang negosyante na nagnanais pumasok sa politika sa tabi ng isang tanyag na mambabatas. May karma, Rafael. May karma ang lahat ng ito. Sigaw ko. Kahit na ang tanging sumasagot sa akin ay ang tunog ng kulog. Kinuha ko ang aking bag, ang tanging bagay na hindi nila naitapon. Bubuksan ko sana ang aking cellphone para tumawag ng masasakyan, ngunit isang notification ang bumungad sa akin. Isang mensahe mula sa bangko. Your account ending in 45R21 has been frozen due to an ongoing investigation of unauthorized fund transfers. Napaupo ako sa basang semento, nilinis nila ang lahat. Hindi lang nila ako kinuha ng bahay at anak, kundi kinuha rin nila ang aking kakayahang lumaban.
Wala akong pera, wala akong tirahan, at ngayon, ang buong bayan ay naniniwalang ninakawan ko ang mabuting asawa ko. Naalala ko ang sinabi ni Rafael noong araw ng aming kasal, lahat ng akin sa atin. Ngayon, ang atin ay naging kanya na lang, at ang akin ay kinuha rin niya. Ngunit habang kinakapa ko ang loob ng aking bag, naramdaman ng aking mga daliri ang isang maliit at matigas na bagay. Isang susi. Ang lumang susi ng bahay ng aking ama sa probinsya. Ang susi na laging sinasabi ni tatay na huwag kong iwawala dahil iyon ang magbubukas sa katotohanan. Kapag ang mundo ay naging mapanlinlang na. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking kamay. Tumayo ako, binitbit ang basang maleta, at tiningnan sa huling pagkakataon ang mansyon ng mga Monteverde. Ang mansyong itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Hindi pa ito tapos. Akala nila ay isa lang akong simpleng may bahay na madaling durugin. Nakalimutan nila ang isang bagay. Bago ako naging asawa ni Rafael, ako ang pinakamagaling na accountant sa aming batch. Alam ko kung paano magbasa ng mga numero. At ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Hindi tulad ng mga taong nagtapon sa akin sa putikan. Naglakad ako palayo, bawat hakbang ay mabigat ngunit may direksyon. Pupunta ako sa aking ina. Pupunta ako sa tanging lugar na hindi kailangan ng utang na loob para tanggapin ako. Habang sumasakay ako sa isang dumaang tricycle, narinig ko ang bulungan ng mga tao sa gilid ng kalsada. Sayang, mukha pa namang mabait, magnanakaw pala. Huminga ako ng malalim. Hayaan ninyong sabihin ang gusto ninyong sabihin. Dahil kapag bumalik ako, hindi lang ang pangalan ko ang lilinisin ko. Ibabalik ko sa putikan ang bawat taong nagtapon sa akin dito. Sa gitna ng malakas na ulan at ingay ng tricycle, iisa lang ang pangalang pumasok sa isip ko. Si Teresa Tess Navarro. Siya ang aking maid of honor noong kasal, ang ninang ni Mariel, at ang kaisa-isang tao sa loob ng Monteverde Recruitment Agency na alam ang bawat sentimo ng perang pumapasok at lumalabas. Kung may magliligtas sa akin sa paratang na pagnanakaw, si Tess lang iyon. Nakarating ako sa munting bahay ni Nanay Pilar na basang-basa. Hindi ko na inalintana ang pag-aalala sa mukha ni Nanay. Ang mahalaga sa akin ay ang makahiram ng cellphone. Tess, kailangan kita. Parang awa mo na, magkita tayo. Bulong ko sa kabilang linya nang sa wakas ay sumagot siya. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa desperasyon. Ning, Diyos mio, napanood ko ang balita sa Facebook. Totoo ba ang mga sinasabi ni Rafael? Nasaan ka? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Tess. Hindi totoo yun, Tess. Alam mo yan. Alam mong malinis ang mga libro bago ako umalis. Kailangan ko ang kopya ng backup files sa computer ko. Iyon lang ang tanging paraan para mapatunayan kong si Rafael ang naglilipat ng pondo, paliwanag ko. Nag-alinlangan si Tess sa kabilang linya. Ning, mahigpit ang seguridad ngayon sa opisina. Pinalitan na ang lahat ng password. Pero, sige, gagawa ako ng paraan. Magkita tayo sa tapat ng lumang warehouse sa likod ng opisina 10:00 ng gabi. Walang tao doon. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat, Tess. Utang ko sa iyo ang buhay ko. 10:00 ng gabi. Ang dilim ay tila nakikiramay sa aking nararamdaman. Bit-bit ang isang maliit na flashlight. Tinahak ko ang maputik na daan patungo sa warehouse. Doon ko nakita ang pamilyar na anino ni Tess. Nakasuot siya ng jacket at tila balisa. Pabalik-balik ang tingin sa paligid. Ning, tawag niya nang makita ako. Agad niya akong niyakap. Ang payat mo, Ning. Pasensya ka na, eto lang ang nakuha ko. Inabot niya sa akin ang isang USB drive. Nandyan ang lahat ng transaction records mula noong nakaraang taon. Pero bilisan mo, baka mapansin nilang may kumuha ng data. Salamat, Tess. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sabi ko habang mahigpit na hawak ang USB. Ito ang aking bala. Ito ang magpapabagsak sa kasinungalingan ni Rafael. Ngunit bago pa ako makahakbang palayo, biglang bumukas ang malalakas na ilaw ng mga sasakyan mula sa paligid ng warehouse. Nasilaw ako at napapikit. Narinig ko ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na sabay-sabay bumukas. Luningning Monteverde, huwag kang gagalaw. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Nang luminaw ang aking paningin, nakita ko si Rafael, kasama ang kanyang abogado at 2 pulis. Nakangiti siya ng isang mapait at mapanuyang ngiti. Sinasabi ko na nga ba, ani Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ka lang magnanakaw, isa ka ring espya.
Ngayon, may ebidensya na kami ng illegal entry at theft of proprietary documents. Tumingin ako kay Tess, umaasang itatangi niya ang lahat. Tess, anong ibig sabihin nito? Sabihin mo sa kanila, ikaw ang nagbigay nito sa akin para tulungan ako. Ngunit ang Tess na kilala ko, ang kaibigang itinuring kong kapatid, ay dahan-dahang lumakad patungo sa likod ni Rafael. Yumuko siya, hindi makatingin sa aking mga mata. Tess? Ulit ko. Habang unti-unting nadudurog ang huling piraso ng aking puso. Pasensya na Ning, bulong ni Tess. Sapat lang para marinig ko. Kailangan kong protektahan ang trabaho ko. Kailangan ko ang pera para sa operasyon ng anak ko. Sinabi ni Rafael na kung tutulungan kita, mawawalan ako ng lahat. Traidor, sigaw ko. Susugurin ko sana siya ngunit agad akong hinawakan ng mga pulis. Tess, paano mo nagawa ito? Alam mo ang totoo. Alam mong walang kasalanan ang tatay ko. Humarap si Rafael sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Wala nang maniniwala sa Ning. Ang lahat ng sasabihin mo ay ituturing na imbento ng isang desperadong kriminal. Pinalabas namin sa sistem na ikaw ang gumawa ng mga peking transaksyon gamit ang account ni Tess. At ang USB na hawak mo, punong-puno yan ng mga virus na magpapatunay na sinisira mo ang database ng kumpanya. Hindi ako makapagsalita. Ang bawat salita ni Rafael ay parang lason na dumadaloy sa aking ugat. Planado ang lahat, mula sa pagpapaalis sa akin, hanggang sa paggamit kay Tess para tuluyan akong ibaon. Dalhin na yan sa presinto, utos ni Rafael sa mga pulis. Habang hinihila ako patungo sa patrol car, nakita ko si Tess na nakatayo pa rin sa dilim. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, marahil ay umiiyak. Ngunit ang kanyang luha ay wala ng halaga sa akin. Tess, tawag ko sa huling pagkakataon bago ako isakay sa loob. Ang pera ay nauubos, pero ang konsensya ay habang buhay mong dadalhin. Tumingala si Tess. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste, nakita ko ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Patawad Ning, sabi niya nang walang boses. Kailangan ko ring mabuhay. Isinara ang pinto ng sasakyan. Habang umaandar ang patrol car palayo sa opisina, tiningnan ko ang USB sa aking kamay bago ito kinuha ng pulis. Akala ni Rafael ay tapos na ako. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Ngunit habang nakaupo ako sa madilim na loob ng sasakyan, isang bagay ang napagtanto ko. Ang pagtatraidor ni Tess ay nagbigay sa akin ng isang mahalagang impormasyon. Binanggit niya ang operasyon ng anak niya. Alam kong walang sapat na pera si Tess para doon, at alam kong hindi magbibigay si Rafael ng walang kapalit. Ang perang pambayad sa operasyon ay tiyak na galing sa pondong kinukupit nila. Hindi ako susuko. Kung kailangang dumaan ako sa impyerno para lang makuha ang hustisya, gagawin ko. Dahil sa gabing ito, namatay na ang Luningning na mapagtiwala at mahina. Ang natitira na lang ay ang isang babaeng ang tanging layunin ay makitang gumuho ang kaharian ng mga Monteverde. Kasama ang lahat ng mga traidor na naninirahan doon. Pagdating sa presinto, habang kinukunan ako ng litrato at fingerprints, hindi ako umiyak. Tumimingin ako ng diretso sa lente ng kamera. Ang aking mukha ay tila bato, walang emosyon, walang takot. Pangalan? Tanong ng pulis. Luningning Villarreal, sagot ko. Hindi ko ginamit ang apelidong Monteverde. Mula sa sandaling ito, ibinabalik ko ang aking sarili sa aking pinagmulan. Ang laban na ito ay para kay Tatay Severino, para sa akin, at para sa bawat OFW na niloloko ng mga taong tulad ni Rafael. Sa loob ng selda, habang nakatingin sa rehas, naalala ko ang huling sinabi ni Nanay Pilar bago ako umalis ng bahay. Ang tahanan ay hindi lugar na kailangan mong pagbayaran bang sunhanok. Tama si Nanay, at ang hustisya ay hindi rin nakukuha sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Kukunin ko ito sa sarili kong mga kamay. Lumabas ako ng presinto ng madaling araw, hindi dahil napatunayan kong wala akong sala, kundi dahil pansamantalang ibinasura ng piskal ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Alam ko ang laro ni Rafael. Hindi niya talaga gustong mabulok ako sa kulungan. Mas gusto niyang makita akong gumagapang sa hirap, nawawala ng bait, at tuluyang mawala ng kredibilidad sa harap ng mga tao. Sinalubong ako ni Nanay Pilar sa labas. Nakasuot siya ng kupas na duster at tsinelas na manipis na ang swelas. Ang kanyang mga kamay, na amoy luya at malagkit dahil sa paggawa ng suman, ay mahigpit na humawak sa aking mga braso. Uwi na tayo anak, ang tanging sabi niya.
Walang sumbat, walang tanong. Sumakay kami ng tricycle patungo sa aming munting baryo sa gilid ng palengke. Habang dumadaan kami sa mga kalsadang dati, ay nilalakaran ko ng may taas noo. Napansin ko ang mga tingin ng mga kapitbahay. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na humahabol sa amin. Iyan yung asawa ni Rafael, di ba? Yung nagnakaw daw sa kumpanya. Akala mo kung sinong disente, iyon pala ay sasaksakin sa likod ang sariling asawa. Yumuko ako, pilit na itinatago ang aking mukha sa likod ng aking buhok. Sa loob ng 18 taon, ang tanging alam ko ay ang pagiging asawa ni Rafael Monteverde. Ngayong wala na ang titulong iyon, tila nawalan din ako ng balat na magpoprotekta sa akin mula sa lupit ng mundo. Pagdating sa bahay ni nanay, ang amoy ng luma ngunit malinis na kahoy ang sumalubong sa akin. Maliit lang ang bahay, gawa sa pinaghalong semento at kahoy. Malayo sa mansyong may malalaking chandelier at aircon na aking kinagisnan sa Batangas. Ngunit dito, walang mapanghusgang mga mata ni Doña Corazon. Kumain ka muna, Ning. Nagluto ako ng paborito mong champurado, sabi ni nanay, habang inilalapag ang isang mangkok na may usok pa. Naupo ako sa lumang silya, tumingin ako sa paligid. Sa dingding, nakasabit pa rin ang litrato ni Tatay Severino noong siya ay nanumpapa bilang hukom sa barangay. Ang kanyang mukha ay puno ng dangal at integridad. Bigla akong nakaramdam ng matinding hiya. Nay, nadungisan ko ang pangalan ni tatay, bulong ko habang tumutulo ang luha sa aking champurado. Ginamit nila ang pangalan niya para lokohin ang mga tao. At ngayon, pati ako ay itinuturing na kriminal. Lumapit si Nanay Pilar sa akin. Hinaplos niya ang aking likod. Ang haplos na tila nagbabalik sa akin sa panahong bata pa ako. At ang tanging problema ko lang ay ang sugat sa tuhod. Anak, makinig ka sa akin, malumanay ngunit matigas ang boses ni nanay. Ang pangalan ng tatay mo ay hindi nadudungisan ng laway ng mga sinungaling. Ang katotohanan ay parang ginto, kahit ibaon mo sa putik, ginto pa rin iyan paghugas mo. At ang tahanan ay hindi isang lugar na kailangan mong pagbayaran ng iyong dignidad para lang manatili. Tumigil ako sa pag-iyak. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ito ang mga kamay na humawak sa mga libro ng Monteverde Recruitment Agency. Ito ang mga kamay na nag-alaga kay Mariel. Kinabukasan, habang tinutulungan ko si nanay na magbalot ng suman para itinda sa palengke, isang katok sa pinto ang bumasag sa aming katahimikan. Isang babaeng nakaitim na belo at may hawak na kupas na panyo ang nakatayo sa labas. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait. Kilala ko siya. Siya si Mercy, ang labandera sa kabilang barangay. Ning, Ma'am Luningning, tawag niya sa akin. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Mercy, anong nangyari? Tanong ko habang pinapapasok ko siya. Biglang lumuhod si Mercy sa harap ko. Inilabas niya ang isang lukot na litrato ng isang binatang nakangiti. Ang anak ko, si Junjun, wala na siya, Ning. Patay na siya sa gitnang silangan, sabi ng kumpanya ni Rafael. Tumakas daw siya sa amo, kaya wala silang pananagutan. Pero alam ko, Ning, alam ko ang totoo. Namilog ang aking mga mata. Ano? Paanong? Nagbayad ako ng 100,000, Ning. 100,000 para lang makaalis siya. Hiniram ko yun sa mga Bombay. Binenta ko ang maliit naming sakahan dahil naniwala ako sa inyo. Dahil nakita ko ang litrato ng tatay mo sa opisina nyo, hagulgol ni Mercy. Sabi ni Rafael, ang kumpanya nyo ay legasya ng katapatan ni Judge Severino. Kaya naniwala ako. Parang binagsakan ako ng langit. Ang sakit ng pagtatraidor ni Rafael sa akin ay wala pa sa kalsaryong dinaranas ni Mercy. Ginamit nila ang patay ko ng ama para pumatay ng mga pangarap ng mga buhay. Wala kaming pambayad sa pagpapauwi ng bangkay niya, Ning. Sinasarahan ako ng pinto sa tuwing pumupunta ako sa opisina. Tinatawanan lang ako ng mga tauhan ni Rafael, patuloy ni Mercy. Parang awa mo na, alam kong ikaw ang may-ari rin ng kumpanya, tulungan mo ako. Tumingin ako kay Nanay Pilar. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, ito na ang dahilan kung bakit ka narito. Hinawakan ko ang nanginginig na mga kamay ni Mercy. Sa sandaling iyon, ang aking personal na sakit ay nagkaroon ng mas malalim na layunin. Hindi na lang ito tungkol sa isang asawang iniwan at ipinihiya. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong tulad ni Mercy
na ninakawan ng kinabukasan sa ilalim ng pangalan ng aking ama. Bumangon ka, Mercy, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Hindi ko maipapangako ang pera ngayon dahil kinuha rin nila ang lahat sa akin. Pero ipinapangako ko sa'yo, hindi lang ang bangkay ni Junjun ang maibabalik natin. Ibabalik natin ang katotohanan. Nang makaalis si Mercy, pumasok ako sa maliit na silid ni Tatay Severino. Binuksan ko ang isang lumang baul na puno ng mga dokumento. Alam kong may iniwan si Tatay. Hindi siya mamamatay nang hindi nagiiwan ng panangga laban sa mga taong tulad ni Rafael. Habang naghahanap ako, narinig ko ang busina ng isang sasakyan sa labas. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng aming bakod. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang isang lalaking pamilyar ang tindig. Si Noel, ang aking bunsong kapatid na matagal nang nawalay sa amin dahil sa alitan nila ni Rafael. Ning, tawag ni Noel habang pumapasok sa bakuran. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Nabalitaan ko ang ginawa sa iyo ng hayop na si Rafael, pero may mas malaking problema tayo. Ano yun, Noel? Tanong ko. May mga pulis na papunta rito, bulong ni Noel. Naglabas ng warrant si Rafael laban sa iyo para sa qualified theft. Pero hindi lang yun. May nakita silang mga dokumento sa opisina na may pirma mo, Ning. Mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang direktang kausap ng mga illegal recruiter sa ibang bansa. Napahawak ako sa mesa. Ano? Wala akong pinipirmahang ganon. Alam ko, pero ang pirma ay kamukhang-kamukha ng sayo, seryosong sabi ni Noel. Kailangan nating umalis dito, ngayon din, bago kanila tuluyang mabulok sa kulungan nang walang laban. Tumingin ako kay Nanay Pilar. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng takot. Sa halip, iniabot niya sa akin ang isang lumang bandana na may nakabalot na kung ano. Ang susi, Ning. Huwag mong kakalimutan ang susi ng tatay mo, paalala ni Nanay. Sa di kalayuan, narinig ko ang tunog ng mga sirena. Papalapit na sila. Ang aking valley ay tila nagiging isang malalim na hukay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako basta-basta magpapakalunod. Noel, itago mo ako, sabi ko habang isinisiksik ang susi sa aking bulsa. Pero hindi para tumakas. Itago mo ako para makapaghanda ako ng ganti. Tinala ako ni Noel sa isang abandonadong bodega ng mga piyesa ng sasakyan sa labas ng bayan. Amoy kalawang, luma at puno ng alikabok. Pero dito, pansamantala kaming ligtas sa mga sirena ng pulis. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, inilatag ko ang mga dokumentong bitbit ko, ang mga lukot na resibo ni Mercy, at ang ilang kopya ng record na nakuha ni Noel mula sa opisina ni Rafael bago siya tuluyang natiwalag. Hindi ko alam kung anong mahihita mo sa mga basurang yan, ate, sabi ni Noel, habang nagpupunas ng mansa ng langis sa kanyang kamay. Mga numero lang yan. Ang kailangan natin ay baril o tao para tapatan si Rafael. Hindi, Noel, sagot ko habang isinusuot ang aking salamin. Ang aking mga daliri, na dati ay nanginginig sa takot, ay tila nakahanap ng sariling lakas nang mahawakan ang mga papel. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang tao, oo. Pero ang mga numero, may kwento ang bawat sentimo rito. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Pinilit kong alalahanin ang lahat ng itinuro sa akin sa kolehiyo at ang mga tao ng pagtatrabaho ko bilang accountant bago ako naging asawa lang. Debit, credit, ledger, balance sheet. Sa isip ko, nagsimulang bumuo ng isang mapa ang mga transaksyon. Kumuha ako ng isang lumang lapis at nagsimulang mag-compute sa likod ng isang kalendaryo. Tingnan mo ito, Noel. Turo ko sa isang resibo mula kay Mercy. 100,000 piso ang ibinayad niya para sa processing fee at insurance. Pero tingnan mo ang petsa. Noong araw na pumasok ang pera niya, walang record na nirehistro ang Monteverde Agency sa POEA. Baka naman nabulsa na ni Rafael, tanong ni Noel. Hindi lang basta nabulsa, sabi ko habang pabilis ang paggalaw ng aking kamay sa pag-compute. Sinundan ko ang routing number na nakatatak sa likod ng ilang tseke na nakuha mo. Ang pera ay hindi napupunta sa kumpanya. Napupunta ito sa isang escrow account na may pangalang GP Foundation. GP Foundation? Ano yun? Gintong Puso Foundation, sagot ko, at naramdaman ko ang panlalamig ng aking batok. Ito ang foundation na pagmamay-ari ni Congresswoman Tina Vergara. Ang kumpanya ni Rafael ay ginagamit lang na front para mangolekta ng pera mula sa mga mahihirap
At ang malaking bahagi ng perang iyon ay napupunta sa pondo ni Tina para sa kanyang kampanya. Napamura si Noel. Kaya pala ganoon na lang kabilis ang pag-angat ng kumpanya ni Rafael. May proteksyon siya mula sa itaas. Ngunit may isang bagay na mas nagpabilis ng tibok ng puso ko. Isang dokumento ang kinuha ko mula sa tumpok, isang kontrata, para sa isang grupo ng mga OFW na ipapadala sana sa Kuwait. Sa dulo ng papel, sa ilalim ng pirma ni Rafael, ay may isang selyo na tila ba ay nagpapatunay ng legalidad nito. Severino Villarreal, Spiritual and Integrity Guarantor. Napaupo ako sa sahig, ang pangalan ni tatay, ang pangalan ng kaisa-isang lalaking nirespeto ko sa buong buhay ko, ay nakatatak sa isang kontratang puno ng butas at kasinungalingan. Ginamit nila ang pangalan ni tatay para magmukhang banal ang kanilang panloloko, bulong ko. Ang galit na kanina ay parang apoy na dahan-dahang nagniningas ay naging isang nagbabagang uling sa aking dibdib. Kaya pala ang mga tao, kahit naghihirap, ay naglalabas ng pera. Dahil akala nila, hanggang sa kabilang buhay, ay binabantayan sila ng katarungan ni Tatay Severino. Biglang narinig namin ang pagkalabog ng pinto ng bodega. Mabilis na pinatay ni Noel ang ilaw at hinila ako sa likod ng isang tumpok ng mga gulong. "Sino yan?" sigaw ni Noel. Ang kamay ay nakahawak sa isang piraso ng bakal. Isang anino ang dahan-dahang pumasok. Hindi ito pulis, isang lalaking nakasuot ng jacket na may hood. Hingal na hingal at tila takot na takot. "Noel? Noel, ikaw ba yan?" tanong ng boses. "Tasyo?" lumabas si Noel mula sa pagtatago. "Anong ginagawa mo rito? Di ba driver ka ni Rafael?" "Noel, kailangan nyo nang umalis," sabi ni Tasyo. Ang boses ay nanginginig. Narinig ko ang usapan ni na Rafael at ni Congresswoman Tina sa sasakyan kanina. Alam nilang hawak nyo ang ilang records. Maglalabas sila ng balita, bukas na ikaw, Ning, ay may kinalaman sa pagkamatay ng anak ni Mercy dahil ikaw daw ang pumirma sa mga insurance waiver. "Wala akong pinirmahan," sigaw ko, pero agad akong tinakpan ng bibig ni Noel. "Alam nila yun, Ning, pero may mga tao na silang binayaran para magtestigo laban sa'yo," patuloy ni Tasyo. "At Noel, may utos si Rafael na ligpitin ka dahil marami kang alam sa mga biyahe ng mga tao sa dagat." Tumingin si Noel sa akin. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. "Ate, hindi na lang ito tungkol sa pera o bahay. Gusto nila tayong ibaon sa lupa." Hinawakan ko ng mahigpit ang blue ledger ni tatay sa loob ng aking bag. Sa sandaling iyon, ang aking accounting ay hindi na lang tungkol sa pagbabalanse ng libro. Ito ay tungkol sa pagbabalanse ng buhay at kamatayan. "Sige Rafael," bulong ko sa dilim. "Akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Pero hindi mo alam, ang bawat numerong ninakaw mo ay may bakas na iniwan. At sisiguraduhin kong ang bawat sentimong kinuha mo sa mga taong tulad ni Mercy ay magiging pako sa sarili mong kabaong." Bumaling ako kay Noel. "Noel, kailangan nating hanapin ang tranghuling pahina ng ledger ni tatay. Alam kong hindi lang spiritual guarantor ang nakasulat doon. May alam si tatay na ikamamatay ni Rafael. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating bumalik sa lumang bahay." "Delikado, ate. Maraming bantay doon. Mas delikadong mamatay ng walang laban," sagot ko. "Ngayon, ituro mo sa akin kung nasaan ang mga dagat na sinasabi ni Tasyo. Kung doon nila itinatapon ang mga tao, doon din natin sisimulang hukayin ang kanilang libingan." Ang gabi ay malalim na, ngunit sa loob ng bodega, ang ilaw ng katotohanan ay nagsisimula ng magliyab. Ang munting accountant na si Luningning ay wala na. Ang narito ngayon ay ang babaeng handang sunugin ang buong mundo ni Rafael gamit ang sarili niyang mga dokumento. "Hindi tayo pwedeng manatili rito ng matagal," bungad ni Noel habang mabilis na inililigpit ang mga gamit sa loob ng madilim na bodega. Ang mga tauhan ni Rafael ay parang mga asong ulol. Kapag naamoy nila ang bakas natin, hindi sila titigil hanggat hindi tayo nalilibing sa limot. Tumingin ako sa aking kapatid. Sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, mas lalong rumihestro ang pagod at pait sa kanyang mukha. Matagal kaming hindi nag-usap ni Noel. Noong namatay si tatay, nagkaroon kami ng malaking lamat. Akala ni Noel, pinabayaan ko siya dahil mas pinili kong ibuhos ang lahat ng natitirang pera ng pamilya para isalba ang nagsisimulang negosyo ni Rafael noon. "Noel, tungkol sa nakaraan," panimula ko, pero agad siyang nag-iwas ng tingin.
Huwag na ngayon ate, tapos na yun. Nagtrabaho ako kay Rafael dahil akala ko mababawi ko ang nawala sa atin. Akala ko kapag naging kanang kamay niya ako sa transportasyon, mapapatunayan ko sa inyo na kaya ko ring magtagumpay. Mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Pero huli na nang malaman ko ang totoo. Hindi trabaho ang ibinibigay ni Rafael sa mga tao. Kamatayan ang itinitinda niya. Napahawak ako sa braso ni Noel. Anong ibig mong sabihin? Ang mga secret docks sa Batangas, ate, doon dinadala ang mga OFW na walang sapat na papel. Isinasakay sila sa mga lancha sa gitna ng gabi, parang mga kargamento, para ilipat sa malalaking barko sa laot. Walang record, walang proteksyon. Kapag may nangyari sa kanila sa gitna ng dagat, walang makakaalam. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mahanap ni Mercy ang bangkay ng anak niya. Malamang, itinapon lang sila sa dagat para mawala ang ebidensya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang asawang niyakap ko gabi-gabi ay isang mamamatay tao. Ang mansyong tinitirhan namin ay itinayo sa ibabaw ng mga kalansay ng mga taong naniwala sa amin. Patawad, Noel. Patawad dahil nabulag ako, hikbi ko. Huminga ng malalim si Noel at may kinuhang isang bagay mula sa loob ng kanyang maruming jacket. Isang lumang susi na gawa sa tanso, may kalawang na ngunit halatang matibay. Ito ang ibinigay ni tatay sa akin noong huling gabi niya sa ospital. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag nakita ko na ang kadiliman sa likod ng liwanag. Hindi ko naintindihan noon, akala ko nagdideliryo lang siya. Kinuha ko ang susi, mabigat ito sa aking palad. Tila ba dala nito ang bigat ng lahat ng sikretong itinago ni Tatay Severino. Kailangan nating bumalik sa bahay ni Tatay, determinadong sabi ko. Sa ilalim ng altar. Doon laging itinatago ni Tatay ang pinakamahalagang mga dokumento niya. Delikado ate, tiyak na binabantayan na ni Rafael ang lugar na yon. Iyon ang kailangan nating ipagsapalaran. Kung hindi natin makukuha ang ebidensya ngayon, tuluyan na nilang mabubura ang katotohanan. Gamit ang lumang motor ni Noel, tinahak namin ang mga liblib na daan patungo sa aming ancestral house sa lumang bayan. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan at amoy ng bagong lutong tinapay ay tila isang multo na ngayon sa gitna ng kadiliman. May mga dilaw na police line sa paligid. Ngunit dahil sa galing ni Noel sa pagpasok sa mga backdoor, nakalusot kami sa likod ng kusina. Ang loob ng bahay ay balot ng alikabok. Sa gitna ng sala, nakatayo pa rin ang lumang altar na gawa sa matigas na kahoy ng Nara. Ang imahe ng Santo Niño ay tila nakatingin sa amin, naghihintay ng aming pagbabalik. Dali ate, bulong ni Noel habang nagmamasid sa bintana. Lumuhod ako sa harap ng altar. Hinanap ng aking mga kamay ang maliit na lamat sa ilalim ng kahoy na base. Nang maramdaman ko ang butas, isinaksak ko ang tanso na susi. Isang matunog na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Dahan-dahang bumukas ang isang maliit na drawer na nakatago sa loob mismo ng pundasyon ng altar. Doon, sa loob ng isang plastik na protektado ng wax, ay nakahiga ang isang asul na ledger, ang blue ledger ni tatay. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang unang pahina. Nakasulat doon ang mga pangalan, petsa at halaga ng perang pumasok sa Monteverde Agency noong nagsisimula pa lang ito. Ngunit habang binubuklat ko ang mga pahina, nakita ko ang mga sulat kamay ni tatay sa gilid. Rafael is using my name without permission. The funds are missing. GP Foundation is a trap. Nakuha natin, Noel. Nakuha natin. Bulong ko, halos maiyak sa tuwa. Ngunit bago ko pa matapos basahin ang mga huling tala, napansin ko ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Ang huling pahina ng ledger, ang pahinang dapat ay naglalaman ng pangalan ng pinakamataas na nag-uutos sa buong operasyon, ay wala. Malinis na pinunit. May bakas pa ng pagkakapunit na tila baka makailan lang ginawa. Wala ang huling pahina, Noel, sabi ko. Ang boses ko ay puno ng kaba. May nauna sa atin dito. Biglang tumunog ang isang pamilyar na tawa mula sa madilim na sulok ng sala. Ang tunog ng takong ng sapatos sa sahig na kahoy ay tila isang martilyo na pumupukpok sa aking kabaong. Bumukas ang ilaw ng sala. Nakatayo doon si Doña Corazon, hawak ang kanyang rosaryo sa kaliwang kamay, at sa kanang kamay naman ay ang pinunit na pahina ng ledger. Sa likod niya ay si Rafael,
na may hawak na baril na nakaturo sa amin ni Noel. Hinahanap niyo ba ito, Luningning? Nakangising tanong ni Doña Corazon habang iwinawagayway ang punit na papel. Masyado kayong kampante. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang mga sikreto ng asawa ko sa loob ng bahay na ito? Ako ang nagdisenyo ng altar na iyan bago pa man kayo ipanganak. Nanay, bakit? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Dahil ang pamilya Monteverde ay hindi dapat bumabagsak ning malamig na sagot ni Rafael. At ang tatay mo, masyado siyang matuwid. Ang mga taong masyadong matuwid ay madaling mabali. Sa sandaling iyon, narinig namin ang pagtunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng bahay. Pero hindi ito para iligtas kami. Salamat sa pagpunta rito, Ning, sabi ni Rafael, habang dahan-dahang kinakasa ang baril. Ngayon, may ebidensya na ang mga pulis na tinangkanyo kaming nakawan at patayin sa loob ng sarili naming pag-aari. Isang malinis na kaso ng self-defense. Nayakap ko ang ledger sa aking dibdib. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. Ang amoy ng luma at tuyong kahoy ng aming bahay ay tila humalo sa amoy ng pulbura nang ikasa ni Rafael ang kanyang baril. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng sala, ang mukha ni Doña Corazon ay hindi na mukha ng isang relihiyosong byuda. Siya ay tila isang reyna na handang pumatay para mapanatili ang kanyang trono. Ibigay mo sa akin ang ledger na yan, Luningning, utos ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay malamig pa sa gabi. Huwag mo nang antayin na madagdagan pa ang kasalanan ng kapatid mo. Isang maling galaw niyo lang at titiyakin kong hindi na kayo makakalabas ng buhay sa bakurang ito. Bakit, nanay? Tanong ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses habang yakap ang asul na libro. Bakit kailangang humantong sa ganito? Naging mabuting asawa ako. Naging mabuting anak ako sa inyo. Mabuti? Tawa ni Rafael, isang tawang puno ng pangungutya. Ang pagiging mabuti ay walang halaga sa mundong ito, Ning. Ang kailangan namin ay katapatan. At ang katapatan mo ay nasa tatay mo, hindi sa amin. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Kung nanatili ka lang sanang tagaluto at taga-alaga ni Mama, hindi sana tayo umabot sa ganito. Narinig namin ang paghinto ng mga sasakyan sa labas. Ang asul at pulang ilaw ng mga pulis ay sumisilip na sa aming mga bintana. Ang bitag ay nakalatag na. Ngayon, Noel, bulong ko sa aking kapatid. Hindi na nag-antay si Noel. Sa isang iglap, kinuha niya ang isang lumang gasera sa ibabaw ng mesa at buong lakas na ibinato ito sa paanan ni na Rafael. Sumabog ang salamin at kumalat ang apoy sa tuyong sahig. Walang hiyang bata ka, sigaw ni Rafael habang napapaatras dahil sa biglang pagliyab. Takbo, ate, sigaw ni Noel. Hinila ako ni Noel patungo sa silid ni tatay. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Sa halip na lumabas sa pinto kung nasaan ang mga pulis, pumasok kami sa loob ng lumang kabinet. Nagawa sa Nara ang kabinet na may lihim na pinto patungo sa silong ng bahay. Ito ang dating taguan namin noong bata pa kami kapag naglalaro kami ng tagu-taguan. Hulihin niyo sila, huwag niyo silang hayaang makatakas. Narinig naming sigaw ni Doña Corazon mula sa itaas. Gumapang kami sa madilim at maalikabok na silong. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na gustong pumutok sa aking dibdib. Bitbit ko pa rin ang ledger, ang tanging ebidensya ng aming katotohanan. Paglabas namin sa kabilang panig ng bakod, sa may masukal na bahagi ng sapa, ay mabilis kaming sumakay sa motor ni Noel na itinago niya sa talahiban. Saan tayo pupunta, ate? Hingal na tanong ni Noel habang pinapatakbo ang motor sa madidilim na eskinita. Sa ospital, sagot ko, kailangan nating hanapin si Tess. Kung hawak ni Nanay Corazon ang huling pahina, ibig sabihin ay may alam din si Tess na hindi niya sinasabi sa atin. Habang bumubusina ang hangin sa aking tainga, binuksan ko ng bahagya ang ledger sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kahit wala ang huling pahina, may napansin akong hindi napansin ni Doña Corazon. Sa bawat pahina, may mga maliliit na butas ng karayom sa ilalim ng ilang mga numero. Isang code. Ang Tatay Severino ay isang hukom at alam niyang darating ang araw na papasukin ang kanyang bahay. Ang huling pahina ay ang pain, pero ang totoong ebidensya ay nasa bawat pahina ng librong hawak ko. Nakarating kami sa ospital kung nasaan ang anak ni Tess. Pinili naming dumaan sa fire exit para hindi mapansin ng mga gwardya. Natagpuan namin si Tess na nakaupo sa labas ng ICU. Mugto ang mga mata at tila pasan ang buong mundo. Nang makita niya kami,
Agad siyang tumayo, handang sumigaw o tumakbo. Tess, makinig ka, hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Alam ko ang ginawa mo, alam ko ang kasunduan niyo ni Rafael. Pero alam mo rin ba na ang perang pambayad sa operasyon ng anak mo ay galing sa mga pamilyang pinatay nila? Natigilan si Tess. Ang kanyang labi ay nanginginig. Tess, ang anak ni Mercy, patay na. At marami pang iba, patuloy ko. Sa tingin mo ba ay pagpapalain ng anak mo kung ang dugtong ng buhay niya ay galing sa dugo ng ibang tao? Si Rafael at ang nanay niya, gagamitin ka lang nila at kapag wala ka ng silbi, itatapon ka rin nila gaya ng ginawa nila sa akin. Dahan-dahang napaupo si Tess at humagulgol. Patawad, Ning, patawad, wala akong ibang mapuntahan. Sinabi ni Doña Corazon na siya ang bahala sa lahat, basta't sundin ko lang ang mga utos niya. Anong nasa huling pahina, Tess? Alam kong nakita mo yon bago ito pinunit ni Nanay Corazon, tanong ko. Tumingala si Tess, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi lang pangalan ng mga politiko ang nandoon, Ning. Nandoon ang pangalan ng tunay na nag-uutos sa kanila mula pa noong panahon ng tatay mo. Ang GP Foundation, hindi lang kay Tina Vergara yon. Ang GP ay para sa Gintong Palad, ang alias ni Doña Corazon noong kabataan niya. Napahawak ako sa aking bibig. Ang mastermind ng lahat ay hindi si Rafael, kundi ang babaeng buong buhay ko ay itinuring kong pangalawang ina, at may isa pa, Ning, bulong ni Tess. Ang tatay mo, hindi siya namatay sa sakit. Pinatay siya, Ning, at ang huling pahina ng ledger ang naglalaman ng autopsy report na itinago nila sa lahat. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang sakit ng pagtatraidor ay napalitan ng isang naglalagablab na galit. Noel, kailangan nating umalis, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at puno ng determinasyon. Tess, kung gusto mong bumawi, ibigay mo sa amin ang lahat ng access codes sa bank accounts ng GP Foundation. Ngayon na. Saan tayo pupunta, ate? Tanong ni Noel. Hindi na tayo magtatago, Noel, sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung nasaan ang malaking billboard ni Rafael at Tina. Pupunta tayo sa kuta ng kaaway. Sisiguraduhin kung ang asul na librong ito ang tatapos sa karangyaan ng mga Monteverde. Biglang tumunog ang alarm ng ospital. May mga pulis na pumasok sa lobby. Ate, nahanap nila tayo, sigaw ni Noel. Tess, ang codes, sigaw ko. Mabilis na isinulat ni Tess ang isang serye ng mga numero sa isang kapirasong tissue. Ito ang master password. Gamitin mo ito, Ning. Iligtas mo ang sarili mo. Tumakbo kami ni Noel patungo sa rooftop ng ospital. Sa likod namin, narinig ko ang yabag ng mga pulis. Ang gabi ay puno ng panganib, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na laya. Hindi na ako ang biktima, ako na ang manghuhusga. Mula sa rooftop ng ospital, tanaw ko ang kumukitit-kitit na ilaw ng lungsod, isang mundong tila walang pakialam sa aming paghihirap. Humahangos si Noel habang tinitingnan ang dulo ng gusali. Ate, kailangang tumalon tayo sa kabilang building. Walang ibang daan. Sigaw ni Noel sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Noel, hindi ko kaya, nanginginig ang aking buong katawan. Pero nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng rooftop at ang sigaw ng mga pulis, alam kong wala na akong pagpipilian. Sa isang pikit mata, hinawakan ko ang kamay ni Noel at sabay kaming tumalon. Ang pakiramdam ng pagkahulog ay tila ang aking buong buhay na gumuho, ngunit sa halip na semento, isang tumpok ng mga basura at lumang kutsyon ang sumalo sa amin. Nakaligtas kami, ngunit ang aming pagtakas ay simula pa lang ng isang mas malaking kalsaryo. Habang nagtatago kami sa isang madilim na eskinita, biglang nag-vibrate ang aking lumang phone, isang unregistered number. Nang sagutin ko ito, isang hikbi ang narinig ko. Nanay, patawad po. Mariel? Mariel? Anak? Nasaan ka? Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib. Ang galit ko kay Rafael ay biglang napalitan ng matinding takot para sa aking anak. Nasa resort po kami ni Papa sa Tagaytay. Nanay, narinig ko po sila. Narinig ko po ang usapan nila ni Tita Tina, sabi ni Mariel, sa pagitan ng mga hagulgol. Sinasabi nila na tulay niyo lang daw po si Lolo Severino para makuha ang tiwala ng mga tao. At nanay, sinasabi ni Papa na hindi na kayo makakalabas ng buhay sa kulungan dahil ituturo nila kayo bilang mastermind ng pagkamatay ng mga OFW. Nanigas ang aking buong pagkatao. Alam kong tuso si Rafael
Pero ang gamitin ang sarili naming anak para saksakin ako sa likod ay isang antas ng kasamaan na hindi ko inakalang kaya niya. Anak, makinig ka kay nanay. Kailangan mong umalis dyan. Delikado ang kinalalagyan mo, bulong ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Huli na po, nanay. Nakita nila akong nakikinig, sabi ni Mariel, at biglang naputol ang linya sa isang malakas na kalabog at sigaw. Mariel! Mariel! Hiyaw ko. Pero tanging busy tone na lang ang sumasagot sa akin. Anong nangyari, ate? Tanong ni Noel. Bakas ang galit sa kanyang mukha. Hawak nila si Mariel. Noel. Gagamitin nila ang anak ko para patahimikin ako, sabi ko habang mahigpit na hawak ang blue ledger. Hindi ko hahayaang maging biktima rin ang anak ko sa kasamaan nila. Samantala, sa isang marangyang silid sa Tagaytay, nakatayo si Mariel sa harap ng kanyang ama. Wala na ang malambing na si Rafael. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na may malamig na mga mata. Mariel, bakit kailangan mong makialam sa usapan ng matatanda? Tanong ni Rafael habang dahan-dahang kinukuha ang phone ng anak. Bakit niyo po ginagawa ito kay nanay? Alam niyo pong wala siyang kasalanan. Sigaw ni Mariel, ang kanyang tapang ay galing sa katotohanang natuklasan niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mariel mula kay Doña Corazon na kapapasok lang ng silid. Huwag mong pagsalitaan ang tatay mo ng ganyan. Ang ginagawa namin ay para sa kinabukasan mo. Para hindi ka maging hampas lupa tulad ng pamilya ng nanay mo. Ayoko ng kinabukasang galing sa nakaw, balik ni Mariel. Kahit na nanginginig ang kanyang tuhod. Narinig ko po ang lahat. Isusumbong ko po kayo. Wala kang pagsusumbungan, anak, malamig na sabi ni Rafael. Dito ka lang muna sa silid na ito hanggang sa matapos ang pirmahan ng mga dokumento ni Tina. Doña Corazon, bantayan mo ang apo mo, huwag niyo siyang hayaang makalabas. Iniwan si Mariel na nakakulong sa madilim na silid. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi dahil hindi niya pinaniniwalaan ang kanyang ina noong una. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, may isang bagay siyang naitago bago pa man makuha ang kanyang phone, isang maliit na voice recorder na dati niyang ginagamit sa school, na ngayon ay naglalaman ng pinakamalaking sikreto ng pamilya Monteverde. Sa kabilang dako, habang bumubuhos ang ulan, nakatayo ako sa harap ng gate ng resort. Alam ni Noel na isa itong bitag, pero alam ko ring ito lang ang paraan para mailigtas ang aking anak. Ito na ang huling pagkakataon, Rafael, bulong ko habang hawak ang ledger. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat sa akin, ang bahay, ang dangal at ang anak ko. Pero nakalimutan mong ang isang inang, wala nang mawawala, ay mas mapanganib kaysa sa anumang hukbo. Ate, sigurado ka ba rito? Tanong ni Noel. Hindi ko alam, Noel. Pero ang alam ko, hindi ako pwedeng maging accountant lang ngayong gabi. Kailangan kong maging tagapagligtas ng anak ko. Pumasok kami sa resort, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga aninong handang maningil. Ngunit bago pa kami makarating sa main hall, isang mensahe ang pumasok sa pager ni Noel mula kay Tess. Huwag pumasok sa main gate, may utos na barilin kayo sa sandaling makita kayo. Ang huling pahina ng ledger, hindi iyon sinunog. Nasa ilalim iyon ng unan ni Doña Corazon. Yun ang tanging baraha nyo. Napahinto ako, ang huling pahina. Ang autopsy report ni tatay. Ang ebidensya na hindi lang pagnanakaw ang kasalanan nila, kundi pagpatay. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pagbawi ng anak. Ito ay tungkol sa paghukay sa bangkay ng katotohanan na pilit nilang ibinaon ng 20 taon. Ang ulan sa Tagaytay ay hindi katulad ng ulan sa Maynila. Mas matalim ito, mas malamig, at tila may dalang babala mula sa mga bulkan. Sa labas ng marangyang resort ng mga Monteverde, nakatago kami ni Noel sa ilalim ng mga malalabay na sanga ng puno ng pino. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang kaba, pero ang isip ko ay mas malinaw pa sa kristal. Ate, ayun si Tess, bulong ni Noel. Sa may gilid ng service entrance, nakita ko si Tess. Mukha siyang anino ng dating sarili niya, balisa, pabalik-balik ang tingin, at tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Nang makalapit kami, halos mapatalon siya sa gulat. Ning, anong ginagawa niyo rito? Sabi ko sa inyo, huwag kayong papasok. Nanginginig ang boses ni Tess. Tess, hindi ako aalis nang wala ang anak ko, matigas na sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. At hindi rin ako aalis nang hindi mo kasama. Alam kong hindi mo na kaya ang ginagawa nila. Napayuko si Tess. Ang mga luha niya ay humalo sa ulan. Ning, huli na, ang operasyon ng anak ko, bukas na,
Kung hindi ako susunod sa kanila, papatayin nila ang bata sa loob mismo ng ospital. Wala silang puso, Ning. Wala silang sinasanto. Tess, makinig ka sa akin. Iniharap ko ang kanyang mukha sa akin. Ang perang ipinambabayad nila sa anak mo, galing iyon sa mga pamilyang winasak nila. Sa tingin mo ba ay hahayaan nilang mabuhay ang anak mo pagkatapos nito? Saksi ka sa lahat ng dumi nila, Tess. Ikaw ang susunod na itatapon nila. Natigilan si Tess. Iyon ang katotohanang pilit niyang itinago sa kanyang sarili. Ang utang na loob na ipinaparamdam sa kanya ni na Rafael ay isang tali na unti-unting sumasakal sa kanya. Nasa loob si Mariel, bulong ni Tess habang nagpupunas ng luha. Nasa silid ni Doña Corazon sa dulo ng pasilyo. Binabantayan siya ng 2 armadong tauhan. At ang pahinang hinahanap nyo nandoon sa ilalim ng unan ng matanda. Hindi siya natutulog nang hindi iyon hawak. Anong plano, ate? Tanong ni Noel. Tess, kailangan mong papasukin si Noel sa generator room. Patayin mo ang lahat ng ilaw sa loob ng 5 minuto. Iyon lang ang kailangan kong oras, utos ko. Ako ang papasok sa silid. Delikado, Ning. Kapag nahuli ka nila, mas delikadong hayaan silang manalo, Tess. Para ito sa mga OFW, para kay tatay, at para sa mga anak natin. Sa huling sandali, may iniabot sa akin si Tess. Isang maliit na bote ng pampatulog. Ihalo mo ito sa tubig ni Doña Corazon, mabilis itong tumalbog. Pero bilisan mo, dahil si Rafael ay laging bumibisita sa kanya bago matulog. Pumasok ako sa loob ng resort bilang isang anino. Salamat sa 18 taon ng pagtira sa pamilyang ito. Kabisado ko ang bawat pasikot-sikot ng kanilang mga ari-arian. Nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw, alam kong nagsimula na si Noel. Ang buong resort ay nabalot ng dilim at kalituhan. Mabilis akong nakarating sa silid ni Doña Corazon. Sa loob, naririnig ko ang mahinang dasal ng matanda sa gitna ng dilim. Rafael, ikaw ba yan? Bakit namatay ang ilaw? Tanong ng matanda. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong lumapit, bit-bit ang baso ng tubig na hinaluan ko ng pampatulog kanina sa kusina. Nanay, uminom muna kayo. Baka atakihin kayo sa kaba, sabi ko, pilit na ginagaya ang boses ng isa nilang katulong. Dahil sa dilim at sa kanyang katandaan, hindi niya napansin ang pagkakaiba. Ininom niya ang tubig. Ilang sandali pa, narinig ko na ang kanyang malalim na paghinga. Nakatulog na siya. Dahan-dahan kong isinuot ang aking kamay sa ilalim ng kanyang unan. Ang aking puso ay tila sasabog sa kaba. At doon, naramdaman ko ang malutong na papel. Ang huling pahina ng Blue Ledger. Agad kong kinuha ang aking flashlight at binasa ang nakasulat. Ngunit hindi autopsy report ang bumungad sa akin. Ito ay isang kasunduan. Isang dokumentong nilagdaan 20 taon na ang nakakaraan. Nakalagay doon, ang pamilya Villarreal ay magbibigay ng proteksyon sa mga transaksyon ng gintong palad. Kapalit ng kaligtasan ni Luningning Villarreal, nanigas ako. Ang tatay ko, hindi siya naging biktima lang. Pinrotektahan niya ako sa pamamagitan ng pagpirma sa isang kasunduan sa demonyo. Si Doña Corazon ang may hawak ng leeg ni tatay mula pa noon at ang kasal namin ni Rafael ay bahagi ng isang malaking kolateral para masigurong hindi magsasalita ang aking ama. Nalaman mo na rin ang totoo, Ning. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Bumukas ang emergency lights. Nakatayo doon si Rafael, hawak ang kanyang baril, at sa tabi niya ay si Mariel na nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Nanay, sigaw ni Mariel sa likod ng kanyang busal. Ang mga mata ay puno ng luha. Bitiwan mo ang papel na yan, Ning, malamig na sabi ni Rafael. Ang tatay mo ay hindi ang bayaning inaakala mo. Isa rin siyang kasabwat. At kung ilalabas mo ang ebidensyang yan, sisirain mo rin ang alaala ng sarili mong ama. Tiningnan ko si Rafael. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang lahat ng aming pagsasama ay isang malaking negosyo. Maling-mali ka, Rafael, sabi ko, habang dahan-dahang itinatago ang papel sa aking likuran. Ang tatay ko ay nagkasala dahil sa pagmamahal sa akin. Pero kayo, nagkasala kayo dahil sa kasakiman. Ang tatay ko ay humanap ng paraan para itago ang katotohanan sa isang ledger, para balang araw, ako ang tatapos sa inyo. Tapusin ako, paano? Tawa ni Rafael. Wala kang baril, wala kang kakampi, at hawak ko ang anak mo. May nakalimutan ka, Rafael, ngumiti ako, isang ngiting puno ng pait at tagumpay.
Hindi lang ako accountant. Alam mo kung ano ang pinakamahalagang aral sa accounting. Ang bawat entry ay kailangang may offset. At ang offset mo ay parating na. Biglang bumukas ang pinto sa likod ni Rafael. Hindi pulis ang pumasok, kundi si Tess kasama ang 10 lalaking nakasuot ng uniforme ng mga manggagawa. Ang mga pamilya ng mga OFW na niloko at pinatay ni Rafael. Sa likod nila ay si Noel na may hawak na video camera na kanina pa naka-livestream sa social media. Live tayo, Rafael, sabi ni Noel. Ang buong Pilipinas nakatingin sa baril na hawak mo sa harap ng asawa mo. Namutla si Rafael. Tumingin siya sa camera, pagkatapos ay sa mga pamilyang galit na nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Bitiwan mo ang anak ko, Rafael, sabi ko. Ang boses ko ay tila isang hukom na nagbababa ng sentensya. Dahil ang ledger na ito ay hindi lang magpapakulong sa iyo. Ito ang kikitil sa bawat pangarap na itinayo mo sa ibabaw ng mga bangkay. Ngunit bago pa makasagot si Rafael, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa silid. Pero hindi galing kay Rafael. Galing ito sa balkonahe. Si Congresswoman Tina Vergara, na kanina pa pala nakikinig, ay may hawak na baril. At ang target niya ay hindi ako, kundi si Rafael. Sorry, Rafael, sabi ni Tina habang dahan-dahang lumalapit. Hindi pwedeng madamay ang karir ko sa kabubuhan niyo ng nanay mo. Mas madaling linisin ang kalat kung patay na ang punot dulo nito. Ang putok ng baril ay tila nagpatahimik sa buong mundo. Hindi bumagsak si Rafael, ngunit ang duguang balikat niya ay sapat na para bitawan niya ang baril at mapaluhod sa sahig. Si Mariel, na mabilis na hinila ni Noel palayo, ay nanginginig na yumakap sa akin. Tina, bakit? Bulong ni Rafael habang nakahawak sa kanyang sugat. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtatraidor. Business is business, Rafael, malamig na sabi ni Congresswoman Tina Vergara. Habang dahan-dahang itinatutok ang baril sa ulo ni Rafael. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-iiwan ng maluwag na dulo. Pero mas pinili mong makipaglaro sa emosyon sa asawa mo. Ngayon, ang pangalan ko ay nadadamay sa kalat nyo. Mas malinis kung lalabas na nagkaroon ng barilan sa pagitan nyo ng mga kriminal na pumasok dito. At napatay kita sa pagtatanggol sa sarili ko. Ngunit isang tuyot at nakapaninindig balahibong tawa ang pumutol sa tensyon. Si Doña Corazon, na kanina ay tila mahimbing na natutulog, ay dahan-dahang bumangon mula sa kama. Walang bakas ng antok o pampatulog sa kanyang mga mata. Masyado kang mainit, Tina, sabi ni Doña Corazon habang nag-aayos ng kanyang kulay-apong buhok. Akala mo ba ay ganoon kadaling iligpit ang anak ko sa loob mismo ng bahay ko? Nanay, gising kayo? Gulantang na tanong ni Rafael. Tiningnan siya ng kanyang ina nang may halong pandidiri. Gising ako simula nang pumasok ang asawa mo sa silid na ito. At Tina, wag mo akong takutin ng baril. Nakalimutan mo na yata kung kanino galing ang bawat sentimong ginamit mo para mabili ang posisyon mo ngayon. Ang gintong palad ay hindi itinatayo ng mga taong nadadala ng takot. Humarap ang matanda sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila 2 uling na nagbabaga sa dilim. At ikaw, Luningning, ibigay mo sa akin ang pahinang iyan. Ngayon din. Hindi, nanay, sagot ko, pilit na itinatago ang takot sa likod ng aking determinasyon. Nandito ang lahat. Ang kasunduan nyo ni tatay, ang ebidensya na ginamit nyo ang buhay ko para patahimikin siya. Alam ko na ang lahat. Kayo ang utak ng lahat ng ito. Si Rafael ay sunod-sunuran lang, at si Tina ay tauhan nyo lang. Matalino ka nga, ngumiti ang matanda. Isang ngiting tila isang bungo. Ang tatay mo, si Severino, napakalinis ng prinsipyo hanggang sa nalaman niyang ang kaisa-isa niyang anak ay nakataya. Pinili niyang maging gwarantor ng aming operasyon para lang masigurong hindi ka namin sasaktan. Ang bawat OFW na namatay, ang bawat pamilyang nawalan, ang tatay mo ang nagbasbas niyan sa ilalim ng takot. Kaya Ning, kung sisirain mo kami, sisirain mo rin ang rebulto ng tatay mo. Gusto mo bang malaman ng buong Pilipinas na ang dakilang Judge Villarreal ay isang protector ng illegal recruitment? Naramdaman ko ang palalambot ng aking mga tuhod. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang katotohanang ang taong pinakainiidolo ko ay nadungisan dahil sa akin. Ate, huwag kang makinig sa kanya, sigaw ni Noel mula sa pinto, habang hawak pa rin ang kamera. Live pa rin tayo, naririnig ng lahat ang pag-amin nila.
Biglang nagbago ang mukha ni Doña Corazon. Tumingin siya sa kamera ni Noel, pagkatapos ay kay Tina. Tina, ayusin mo ang problema sa labas. Gamitin mo ang mga pulis mo, sabihin mo may hostage crisis. At Rafael, tumayo ka dyan. Huwag kang umarting parang bata. May 30 minutes tayo bago mag-umpisa ang broadcast ng balita bukas ng umaga. Kailangang mawala ang lahat ng saksi rito. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig namin mula sa labas. Hindi ito sirena ng pulis. Ito ay ang boses ng mga tao. Ang mga pamilya ng mga OFW na kasama ni Tess kanina ay nagsimula ng dumagsa sa harap ng resort. Bitbit nila ang mga kandila at ang mga larawan ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Nasaan ang hustisya para sa mga anak namin? Ilabas si Rafael Monteverde. Ang lakas ng kanilang tinig ay tila yumanig sa mga dingding ng resort. Ang takot na kanina ay nasa amin ay biglang lumipat sa panig ni Rafael at Tina. Tess, anong ginawa mo? Galit na tanong ni Rafael nang makita si Tess na nasa harap ng mga tao. Ginawa ko ang tama, Rafael, sigaw ni Tess mula sa labas. Hindi na kami natatakot sa inyo, hawak ni Ning ang katotohanan. Humarap ako kay Doña Corazon, Nanay, tapos na ang panahon ng gintong palad. Maaring nadungisan niyo ang tatay ko, pero hindi niyo nakuha ang kaluluwa niya. Dahil bago siya mamatay, iniwan niya ang ledger na ito para sa akin. Alam niyang balang araw, ako ang magtatama ng lahat ng pagkakamali niya. Walang makakalabas ng buhay rito, sigaw ni Tina, sabay tutok ng baril sa akin. Ngunit bago pa siya makakalabit, isang malakas na pagsabog ang narinig sa generator room. Muling namatay ang mga ilaw. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang paghila sa akin ni Noel. Takbo, ate, Mariel, dali! Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng silid. Hindi ko alam kung sino ang tinamaan o sino ang nagpaputok. Ang tanging nasa isip ko ay ang iligtas ang aking anak. Nakarating kami sa kakahuyan sa likod ng resort. Hingal na hingal, pawisan, at duguang ang aking damit mula sa pagkakayakap kay Rafael kanina. Ate, nakuha ko ang lahat sa video, sabi ni Noel. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Ang pag-amin ni Doña Corazon, ang pamamaril ni Tina. Lahat nandoon. Tiningnan ko ang huling pahina ng ledger sa aking kamay. Ito ang katotohanang pilit nilang itinago. Ang katotohanang papatay sa alaala ng aking ama, pero magliligtas sa libu-libong iba pa. Noel, hindi natin ito pwedeng ilabas lang sa internet, sabi ko, habang pinupunasan ng luha sa mukha ni Mariel. Kailangang gawin natin ito sa harap ng pinakamalaking entablado nila. Sa gabi ng gala, doon natin sila uubusin. Pero ate, tiyak na hahanapin tayo ng mga pulis ni Tina, ituturing tayong mga kriminal. Hayaan mo silang maghanap, sabi ko, habang nakatingin sa nagliliyab na resort sa dikalayuan. Dahil ang luningning na itinapon nila sa putikan ay tapos na sa pagtatago. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang giyerang hindi nila malilimutan. Isang bagong araw ang nagsisimulang sumilip sa silangan. Ang gabi ng lagim ay tapos na, pero ang totoong paghuhukom ay parating pa lang. Ang munting accountant ay handa ng balansihin ang pinakamalaking utang sa dugo ng kasaysayan ng pamilya Monteverde. Nagtatago kami sa isang maliit na safe house sa labas ng Batangas, isang tagagalingan ng mga sasakyan na pag-aari ng isang kaibigan ni Noel. Ang amoy ng langis at kalawang ay tila naging pabango na ng aming takot. Sa labas, bumubuhos pa rin ang ulan, ngunit sa loob ng silid, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mariel at ang tunog ng keyboard habang sinusubukan ni Noel na i-upload ang video sa isang secure na server. Ate, hindi natin pwedeng i-post ito basta-basta, sabi ni Noel. Ang kanyang mukha ay maliwanag dahil sa screen ng laptop. Hinaharang ni Tina ang lahat ng signal sa social media. Binura na nila ang livestream natin kagabi. Sa mata ng publiko, ikaw pa rin ang kriminal na tumakas at bumaril kay Rafael. Tumingin ako sa telebisyon na nakasabit sa kanto ng silid. Isang breaking news ang bumungad sa amin. Isang madugong engkwentro ang naganap sa resort ng mga Monteverde sa Tagaytay. Ayon kay Congresswoman Tina Vergara, tinangka silang pasukin ng mga armadong grupo sa pangunguna ni Luningning Villarreal. Sugatan si Rafael Monteverde at kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Sinungaling, bulong ni Mariel.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakayakap sa kanyang sarili. Nanay, sila ang bumaril kay Papa. Sila ang gustong pumatay sa atin. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Alam ko, anak. Pero ang mundo ay naniniwala sa kung ano ang nakikita nila sa screen. At sa ngayon, ang screen ay hawak nila. Binuksan ko ang asul na ledger sa aking kandungan. Ang huling pahina, ang kasunduan ni Tatay at ni Doña Corazon, ay tila nanunuya sa akin. Ning, tawag ni Nanay Pilar mula sa kusina. Bitbit ang isang baso ng mainit na gatas para kay Mariel. Huwag mong sisihin ang tatay mo. Ang isang ama ay gagawa ng kahit anong mali para lang maging tama ang buhay ng kanyang anak. Nay, pero dahil sa kasunduang ito, maraming tao ang namatay. Ginamit nila ang pangalan ni Tatay para pumatay, sabi ko. Ang pait ay hindi ko na maitago. Kaya nga binigay niya sa'yo ang ledger na yan bago siya mamatay, sagot ni Nanay Pilar. Alam ni Severino na hindi niya malilinis ang sarili niyang kamay, pero alam niyang malinis ang puso mo para gawin ang hindi niya nagawa. Huminga ako ng malalim, tama si Nanay. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto ni Tatay. Ito ay tungkol sa pagtatama ng mali. Noel, tawagan mo ang journalist na sinasabi mo, utos ko. Sabihin mo sa kanya, ibibigay natin sa kanya ang pinakamalaking balita ng taon. Pero hindi sa presinto, hindi sa media office. Saan ate? Sa charity gala bukas ng gabi, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Doon idadaos ang fundraising para sa mga heroes of OFW ni Tina. Doon sila magpapakitang tao. Doon natin sila huhubaran sa harap ng lahat. Ate, tiyak na may mga pulis doon. Hindi ka pa nakakatapak sa pintuan, huhulihin ka na nila, kaba ni Noel. Hindi kong papasok ako bilang biktima na handang sumuko, ngumiti ako ng mapait. Gagamitin natin ang sarili nilang bitag laban sa kanila. Rafael wants me to sign the waiver? Fine. I will sign it in front of the whole world. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang naghahanda kami ng aming plano, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang luningning na nakita ko ay hindi na ang asawang nakatira sa kusina. Ang buhok ko ay nakatali ng mahigpit. Ang aking mga mata ay puno ng apoy na hindi kayang patayin ng ulan. Biglang nag-vibrate ang phone ni Noel. Isang tawag mula kay Tess. Ning, nahanap na nila ang safe house nyo. Papunta na dyan ang mga tauhan ni Tina, sigaw ni Tess sa kabilang linya. Umalis na kayo dyan, at Ning, may isang bagay pa. Ang autopsy report ni Tatay Severino. Hindi lang yon tungkol sa pagkamatay niya. Nandoon ang listahan ng mga offshore accounts ni Doña Corazon. Iyon ang gintong palad na kinatatakutan nila. Salamat, Tess. Magkita tayo sa gala, sabi ko, bago ko pinatay ang tawag. Noel, Mariel, tara na, sigaw ko. Kinuha namin ang aming mga gamit at mabilis na lumabas sa likod ng safe house. Ilang sandali lang, narinig namin ang paghinto ng mga sasakyan at ang kalabog ng mga pinto. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gabi. Tumama sa pader na dati naming kinaroroonan. Takbo, hiyaw ni Noel habang pinapaandar ang lumang van. Habang humaharurot kami palayo sa madilim na kalsada, nakita ko sa side mirror ang mga anino ng mga taong gustong pumatay sa amin. Ang buong lungsod ay tila naging isang malaking arena at kami ang mga biktima na pilit nilang hinuhuli. Ngunit hindi nila alam, hindi na kami tumatakas. Papunta na kami sa gitna ng kanilang pagtitipon. Ang bukas ay hindi lang isang gabi ng charity. Ito ang gabi ng paghuhukom. Nanay, tawag ni Mariel habang hawak ang aking kamay. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak, bulong ko habang hinahalika ng kanyang noo. Dahil bukas, ang pangalang Villarreal ay hindi na magiging simbolo ng takot. Ito ang magiging simbolo ng katotohanan. Ang gabi ay mahaba at ang gala ay naghihintay. Sa ilalim ng aking upuan, ang Blue Ledger ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Ang munting accountant ay handa ng mag-audit ng mga makasalanan. Ang ballroom ng Manila Grand Hotel ay punong-puno ng kislap ng mga chandelier, mamahaling barong, at mga gown na tila gawa sa ginto. Amoy ng mamahaling wine at pabango ang bumabalot sa hangin, habang ang tugtog ng violin ay nagbibigay ng impresyon ng kapayapaan at karangyaan. Ito ang Heroes of OFW Charity Gala, ang gabi kung saan ang mga nambubusal ay nagpapanggap ng mga tagapagligtas. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Congresswoman Tina Vergara, makinang sa kanyang pulang terno. Sa tabi niya,
Nakaupo sa isang wheelchair si Rafael. May benda sa balikat at may bakas ng kapag-uran sa mukha. Isang perpektong larawan ng isang biktima. Sa likod nila, parang isang reyna na nakamasid, ay si Doña Corazon. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang mga bayani nating OFW. Pagsisimula ni Tina sa kanyang talumpati, ang boses ay puno ng peking emosyon. Ipinapakita rin natin ang lakas ng pagpapatawad sa kabila ng pananakit at pagnanakaw na ginawa ng dating asawa ni Rafael na si Luningning Villarreal. Narito kami para iabot ang kamay ng pagkakasundo. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga kamera ng media ay nakatutok sa entablado. Nabalitaan naming narito sa labas si Luningning, handang sumuko at tanggapin ang kanyang pagkakasala. Patuloy ni Tina habang nakatingin sa entrance. Ning, kung naririnig mo ako, pumasok ka. Hindi kami mga halimaw. Narito ang isang tseke at ang mga papeles ng waiver. Pirmahan mo ito at bibigyan kita ng pagkakataong magsimula muli sa labas ng kulungan. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok ako, pero hindi ako ang Luningning na inaasahan nilang makita. Wala akong suot na maruming damit ng isang takas. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na terno, maayos ang buhok, at ang aking mukha ay tila isang matalim na espada. Sa tabi ko ay si Noel, na may hawak na laptop, at sa kabilang panig ay si Mariel, na may taas noong naglalakad. Ang katahimikan sa ballroom ay tila mabigat na kumot. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng aking sapatos ay tila isang pako na ibinabaon sa kanilang kabaong. Ning, mabuti at napag-isipan mo, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Pirman mo na ito sa harap ng media. Sabihin mo sa lahat na nagkamali ka. Umakyat ako sa entablado, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Corazon. Nakita ko ang pagilat ng kanyang mga mata. Ang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang rosaryo. Inabot ni Tina ang panulat sa akin. Pirma na, Ning. Para matapos na ito, kinuha ko ang panulat. Tiningnan ko ang waiver. Pagkatapos, tumingin ako sa mga kamera ng telebisyon. Sabi niyo, ang gabing ito ay para sa mga bayani. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw, malakas at malinaw. Pero ang totoo, ang gabing ito ay para sa mga biktima. Biktima ng kasakiman niyo. Sa isang iglap, binitawan ko ang panulat at inilabas ang blue ledger mula sa aking bag. Noel, ngayon na, utos ko. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom, maliban sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Hindi ang mukha ni Tina o ni Rafael ang lumitaw, kundi ang mga listahan ng bank accounts, ang mga offshore transfers patungo sa GP Foundation, at ang audio recording ni Mariel kung saan inaamin ni Rafael na ako ay tulay lamang para sa pangalan ng aking ama. Ano ito? Security! Patayin niyo iyan! Sigaw ni Tina. Ang kanyang mukha ay namumutla na sa takot. Ngunit hindi gumalaw ang mga security. Dahil sa likod ng ballroom, pumasok si Mercy, kasama ang 10 iba pang pamilya ng mga OFW na namatay sa ibang bansa. Bawat isa sa kanila ay may hawak na kandila at litrato ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang mga numero niyo, Rafael. Doña Corazon, sigaw ko habang itinuturo ang screen. Ang 100,000 piso ni Mercy, ang dugo ng anak niyang si Junjun, ang mga offshore accounts ng Gintong Palad na pagmamay-ari ni Doña Corazon. Kasalanan mo ito, Ning. Sinisira mo ang pamilya natin. Sigaw ni Rafael habang sinusubukang tumayo mula sa wheelchair. Kayo ang sumira sa pamilyang ito nang gawin niyo kaming proteksyon sa dominyo, balik ko. At ito, ang huling pahina ng ledger. Inilabas ko ang punit na papel, ang autopsy report at ang kasunduan. Pinatay niyo ang tatay ko dahil nalaman niya ang totoo at ginamit niyo ang pagmamahal niya sa akin para busalan siya sa kabilang buhay. Pero hindi na ngayon. Biglang sumugod si Doña Corazon. Pilit na inaagaw ang papel sa akin. Akin na yan, baliw ka, Luningning, walang maniniwala sa'yo. Ngunit bago pa niya mahawakan ang papel, lumitaw si Tess sa gitna ng entablado. Ako ang maniniwala sa kanya. Dahil ako ang gumawa ng mga transaksyong iyan sa utos nyo. Narito ang lahat ng passwords. Narito ang lahat ng ebidensya ng pagpatay nyo sa mga pangarap ng mga OFW. Ang ballroom ay nauwi sa kaguluhan. Ang mga journalist ay nagsimula ng magtanong. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat sa gitna ng gabi. Congresswoman Tina,
Totoo ba ang mga offshore accounts? Doña Corazon, kayo ba ang tunay na mastermind ng Gintong Palad? Nakita ko ang pagbagsak ng kanilang mga mukha. Si Tina ay pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga bodyguard. Si Rafael ay napaupo sa sahig, umiiyak na parang bata. At si Doña Corazon, nanatili siyang nakatayo, ngunit ang kanyang rosaryo ay nalaglag sa sahig at nagkawatak-watak ang mga butil. Mariel, Noel, tara na, sabi ko habang inaalalayan ko ang aking anak pababa ng entablado. Ate, nakuha natin sila, bulong ni Noel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa entablado. Hindi na sila ang mga makapangyarihang Monteverde at Vergara. Sila na ngayon ang mga kriminal sa harap ng buong bansa. Nakalabas kami ng hotel kung nasaan ang mga pulis na kanina pa pala naghihintay, hindi para huliin ako, kundi para isilbi ang warrant of arrest laban kina Rafael, Tina at Doña Corazon base sa ebidensyang na-upload na ni Noel sa Department of Justice. Habang humihinga ako ng malamig na hangin sa labas, naramdaman ko ang kamay ni Mariel na humawak sa akin. Nanay, tapos na po ba? Oo, anak. Tapos na ang gabi ng kasinungalingan, sabi ko habang nakatingin sa langit. Maaari na tayong umuwi. Ngunit alam ko, ang pag-uwi ay hindi na sa mansyong iniwan ko. Ito ay sa isang bagong simula kung saan ang pangalang Villarreal ay muling nagniningning, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa katotohanang pinili nating ilabas sa dilim. Ang munting accountant ay natapos na sa kanyang audit. At sa pagkakataong ito, ang lahat ng utang ay bayad na. Lumipas ang 6 na buwan mula ng gabing gumuho ang kaharian ng mga Monteverde. Ang ingay ng mga chandelier at kislap ng gala ay napalitan ng malamig na rehas ng kulungan at ang mahabang proseso ng paghahanap ng katarungan. Sa loob ng korte, nakaupo ako sa tapat ni Rafael. Wala na ang kanyang mamahaling barong. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme ng preso. Ang kanyang balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagmamayabang. Ning, patawarin mo ako, bulong ni Rafael habang nakaposas ang kanyang mga kamay. Nasilaw lang ako, ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para kay Mariel. Tiningnan ko siya ng diretso. Sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang galit, kundi matinding awa. Hindi mo ito ginawa para sa amin, Rafael. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw, at hindi pumatay ng dangal ng iba. Patawarin mo ako, kahit para sa anak natin pagmamakaawa niya. Pinatatawad na kita, Rafael. Ang aking boses ay kalmado, ngunit matigas. Pinatatawad kita dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit mo sa bagong buhay ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa iyo. Ang hustisya ay dapat dumaan sa nararapat na proseso. Ang utang mo sa mga OFW ay kailangang bayaran sa likod ng rehas. Sa kabilang selda, si Doña Corazon ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay tila nawala na sa katinuan. Madalas siyang makitang bumubulong ng mga dasal. Hawak ang mga butil ng rosaryong hindi na mabuo. Si Congresswoman Tina Vergara naman ay tuluyan ng itinakwil ng kanyang partido at nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Dahil sa korupsyon at pagpatay, lumabas ako ng korte kung saan naghihintay si Mariel at Noel. Nanay, okay ka lang po? Tanong ni Mariel habang yumayakap sa aking baywang. Okay na ako, anak. Mas okay na tayo ngayon, ngiti ko sa kanya. Si Tess ay sumuko rin sa mga autoridad at naging state witness. Dahil sa kanyang pakikipagtulungan, nakatanggap siya ng mas mababang sentensya. Sa tulong ng komunidad na itinayo ko, ang kanyang anak ay matagumpay na naoperahan at ngayon ay nagpapagaling na. Binibisita ko siya linggo-linggo, hindi bilang biktima niya, kundi bilang isang kaibigang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Tinupad ko ang aking pangako. Gamit ang bahagi ng ari-ariang nabawi ko mula sa mga Monteverde, itinayo ko ang sentro ng bagong liwanag. Ito ay isang gusaling gawa sa matibay na nara at semento, matatagpuan sa mismong bayan kung saan ako lumaki. Dito, ang mga pamilya ng OFW ay may libreng abogado. Ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso ay may matutuluyan, at ang mga pangarap ay hindi na ninanakaw. Si Mercy ang tumatayong tagapamahala ng aming community kitchen. Ang litrato ng kanyang anak na si Junjun ay nakasabit sa main hall, kasama ang iba pang mga bayani na naging biktima ng Gintong Palad.
Ngayon, ang kanilang mga kwento ay hindi na lihim. Sila ay mga paalala na ang katarungan ay laging dumarating sa tamang panahon. Isang hapon, pumunta ako sa sementeryo para bisitahin si Tatay Severino. Inilapag ko ang asul na ledger sa ibabaw ng kanyang puntod. Tay, tapos na po, bulong ko, habang hinahaplos ang malamig na marmol. Nailabas na ang katotohanan, hindi na kayo kailangang magtago sa dilim. Ang pangalang Villarreal ay malinis na muli. Naramdaman ko ang malakas na ihip ng hangin, tila isang yakap na nagmumula sa kabilang buhay. Ang mabigat na pasanin na dinala ko sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho. Nang bumalik ako sa sentro, nakita ko si Mariel na masayang nagtuturo sa mga bata sa silid-aklatan. Sinabi niya sa akin na gusto niyang maging isang abogado, isang tunay na tagapagtanggol ng mga mahihirap, gaya ng kanyang Lolo Severino. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang isang kinabukasang hindi na nabahiran ng takot at kasinungalingan. Tumayo ako sa beranda ng sentro habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang mamamahayag ang lumapit sa akin at nagtanong, "Ma'am Luningning, pagkatapos ng lahat ng nangyari, sino na po ang Luningning Monteverde ngayon?" Tumingin ako sa malayo, sa dagat kung saan ang mga barko ay ligtas na naglalayag. "Wala na si Luningning Monteverde," sagot ko ng may ngiti. "Ako si Luningning Villarreal, isang ina, isang anak, at isang babaeng natutong hindi kailangang mawala ang sarili para lang matawag na mabuting asawa. Ako ay isang babaeng nahanap ang kanyang liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga sugat na mananatili ang peklat. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, may pangako ng bagong umaga. At sa aking bagong umaga, hindi na ako yuyukod sa sinuman. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasa bank accounts or mansyon, kundi nasa dignidad na hindi mo ipinagpalit at sa pagmamahal na malaya sa anumang tanikala." Huminga ako ng malalim, pinalipas ang malamig na hangin ng Batangas, at pumasok sa loob ng aking bagong tahanan, ang tahanang binuo ng katotohanan.